Today, the world is facing many problems that affect people, communities, and even schools. It is important to understand these issues so we can find solutions for a better future. So, in this discussion, I will talk about the top 10 global issues and how they can be addressed through the Sustainable Development Goals or the SDGs. So, the first one is climate change, no? Ito ay ang tuloy-tuloy na pag-init o pagbabago ng klima ng mundo dahil sa sobrang greenhouse gases mula sa mga pabrika, sasakyan at iba pang gawaing pantao. Alam niyo ba noong 2022 nagkaroon ng heatwave sa Europe na nagdulot ng maraming sunog sa kagubatan at kakulangan sa tubig. So how it can be addressed? Reduce greenhouse gas emissions. So as a student, no, instead na sumakay, if malapit lang ang school mo, ay maaari kang maglakad. At sa tuwing aalis mula sa tahanan, dorm or sa cottage, patayin ang mga ilaw or i-unplug ang mga appliances na hindi ginagamit. And then promote environmental education. No, engage or teach other people how to take care of our environment. And encourage sustainable practices. Laging magdala ng reusable or eco bag pag may bibilhin. So SDGs that can be applied ay ang SDG 13, climate change action. This goal focuses on taking urgent action to combat climate change and its impact by promoting environmental protection and sustainable practices. So pangalawa ay ang pollution. So, ito ay kontaminasyon o pagpasok ng mga mapinsala o nakakalason o hindi kanais-nais na bagay sa likas na kapaligiran na maaring sa hangin, usok at sa hangin, tubig at lupa. So anong magiging epekto nito? Nagdudulot ito ng sakit, particularly sa tao, lalo na sa baga, cancer at pagkasira din ng ecosystem, and it can cause climate change. So how it can be addressed? Proper waste management, no? Ihiwalay ang mga basura at ilimitahan ang paggamit ng plastic. Tapos, environmental protection policies. Susunod ka sa mga patakaran and community clean-up efforts. So, makilhaw ka sa clean-up drive ng school or sa community. So, SDGs that can be applied is the SDG 12, Responsible Consumption and Production. So, this goal encourages sustainable use of resources and reducing waste in order to protect the environment. Pangatlo ay ang violence is the use of physical force, threats, or harmful actions to control or hurt others. It can occur in homes, communities, and schools. So, maaring mangyari ang karahasan sa iba't ibang lugar tulad ng komunidad, paaralan, tahanan, at kahit sa mga pampublikong lugar. So, halimbawa nito ay mga away sa komunidad, diskriminasyon sa isang grupo, at sexual harassment sa kalsada. So, may iba't ibang uri ng karahasan. Ang physical violence, ito ay ang intentional use of force causing injury or harm. So, ito ay nangyayari kapag gumagamit ng katawan o bagay upang saktan o kontrolin ang isang tao. So, halimbawa, pambubugbog o pananakit. And sexual violence, any unwanted sexual act without consent. So ito ay kapag ang isang tao no ay pinipilit na gumawa ng sexual na gawain kahit ayaw niya. So halimbawa, sexual harassment at rape. Emotional violence, actions that damage self-esteem through insult or humiliation. So, ito ay kapag ang isang tao ay pinapahiya, iniinsulto o pinaparamdam na wala siyang halaga. So, halimbawa, pang-iinsulto, panlalait o bullying. Madalas yan nangyayari sa school, sa mga kabataan. And psychological violence, behaviors that cause fear or mental distress.
So ito ay kapag gumagamit ng pagbabanta o pananakit upang kontrolin ang isang tao. And spiritual violence, forcing or restricting religious beliefs or practices. So ito ay nangyayari kapag ginagamit ang relihiyon o paniniwala ng isang tao upang manipulahin o kontrolin siya. And lastly, ang cultural violence, harmful practices or discrimination based on culture or tradition. So, ito ay nangyayari kapag nasasaktan o nadi-discriminate ang isang tao dahil sa kanyang kultura, tradisyon o relihiyon. So, how it can be addressed, no? Promote education, strengthen human rights awareness, enforce laws and protection systems. So SDGs that can be applied ay ang SDG 16, which is peace, justice, and strong institution. So this goal promotes peaceful societies, justice for all, and strong institutions that protects people's rights. So, ang SDG 16 ay nagtataguyod ng kapayapaan, katarungan at matatag na institusyon sa lipunan. Layunin kasi nitong bawasan ang karahasan sa pamamagitan ng pagpapataguyod ng batas, pagprotekta sa karapatang pantao at pagpapalakas ng mga institusyon na nagtatanggol sa kaligtasan ng bawat isa. Pang-apat ay ang security and well-being. Refer to the safety, stability, and overall quality of life of individuals and communities. So, ang security and well-being ay tumutukoy sa kaligtasan at maayos na pamumuhay ng mga tao sa isang komunidad. Kapag may seguridad, mas magiging payapa at maayos ang lipunan. Ang United Nations ay isang halimbawa ng organisasyon na tumutulong sa iba't ibang bansa upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng mga tao sa buong mundo. How it can be addressed? Strengthen institutions, palakasin ang mga institusyon, promote community cooperation, no? Hikayatin ang pagtutulungan ng mga komunidad, and improve social protection programs. So, pagbutihin ang mga social protection programs. Yes. SDGs that can be applied ay ang SDG 3, good health and well-being. This goal focuses on ensuring healthy lives and promoting well-being for people of all ages. So, ang SDG 3 no ay nakatuon sa pagtiyak ng kalusugan at maayos na pamumuhay ng lahat ng tao sa pamamagitan ng pagpapabuti ng health services, social protection at community support, napapabuti ang seguridad at kalidad ng buhay ng mga individual at komunidad.